So today, pag-uusapan natin is tungkol naman sa metal studs framing. Kung may bala ka na mag-add ng additional na kwarto or mag-add ka ng office or home office, so ano yung pinakamabilis at pinakamadaling paraan para magdagdag ng additional na room? So pag-usapan natin sa video na to. Bale, nakagawa na ako ng video about metal studs framing. Pero ngayon, pag-uusapan natin ulit, bakit mas prefer ko na gawin tong metal studs framing tapos drywall at ano yung mga advantages niya, bakit maganda ito piliin or maganda ito gawin. Maliban kasi sa mabilis itong ma-install, lightweight siya at saka hindi ganun kadumi kapag gagawa ka compare sa gagawa ka ng panibagong room or panibagong office, example, additional na kwarto tapos gagamitin mo is CHB, so medyo madumi or medyo mas matagal compare sa gagawa ka ng drywall or gagamit ka ng metal studs framing tapos ilalagay mo lang is gypsum board or fiber cement board or marine plywood. After mo mabuo yung metal studs framing, yung ma-install mo na yung horizontal tsaka vertical support, merong mga gauge ha na for load bearing tsaka non-load bearing. So ang pipiliin mo na metal studs kapag load bearing, yung tipong mag-aalsa siya ng mga weight or magkikerry siya ng load, pipili ka ng metal studs. Depende kasi kung load bearing or non-load bearing. So mamimili ka kung anong gauge. So kapag gauge 20 ang pipiliin mo, mas makapal yan. Nasa 0.9 mm yung thickness ng metal studs. Kapag gauge 25 naman, yan yung mga ginagamit sa mga additional room na hindi naman nagkikerry ng load or tinatawag na non-load bearing na mga walls. So pwedeng gamitin dyan is gauge 25. Nasa 0.5 mm yung thickness niya. Kasi depende kasi sa kapal kung ano yung gagamitin mo, yung load bearing ba or non-load bearing. So bakit nga pala sa gauge is mas mataas, di ba gauge 25? Tapos bakit mas manipis siya compare sa gauge 20 na around 0.9 mm? Bakit mas makapal? So para kasi sa loaf bread, example ha, para ma-imagine nyo, the more na maraming slices, maraming gauge, ibig sabihin, mas manipis ang mangyayari. Para hindi lang natin makalimutan kasi dati, natanong ko din yan bakit parang mas makapal pag lower yung gauge? Yung gauge na gauge 20, kung sa loaf bread pa, instead na 25 na slices, gagawin na lang niya na 20. So, ibig sabihin, mas makapal siya kesa sa gauge 25. So, parang ang mangyayari, the more na mas mataas yung gauge, the more na mas manipis siya. So, ganun yung parang analogy para lang hindi tayo malito. Aware na tayo or alam na natin na non-load bearing kasi gusto lang natin ng additional room. So, pipiliin natin yung thickness na nasa gauge 25 para sa framing. So, para katulad nito, yung ginagawa dito is additional na room or ginawa ng parang boardroom. So, ito yon. So, yung mga distances ng mga metal studs, yung framing dito is nasa 0.4. Yung kanyang vertical na mga metal studs, ganyan. Ang distance niyan is nasa 0.4. And then, ang horizontal naman is nasa 0.6 meters. Yung distances niya. So, depende. May iba naman na ginagawa na lang nila is puro vertical lang. Pero ako, mas prefer ko talaga na meron pa ring horizontal kasi pwede kang maglagay pa rin dyan ng mga TV or mga may ilalagay ka na mga items na maghahang ka ng mga pwedeng ilagay sa wall. So marami kang pwedeng gamitin, no? Pwede mong gamitin marine plywood, tapos pwede mo gamitin gypsum board, pwede mo rin gamitin is fiber cement board. So dito sa video na to, itong area na to, ang ginamit dito is gypsum board. Tapos dito naman sa part na to is una, nilagyan muna ng marine plywood, tapos nilagyan ulit yan ng melamine board para magkaroon siya ng details or mas maganda siya tignan. Ito yung kinalabasan nun, pero yun nga, ginawa, mas mabilis talaga kapag ganito yung, lalo na sa mga office, mabilis talaga kapag gagamit ka lang ng metal studs framing. Mamili ka na lang kung anong gusto mo na materyales na pwede mong ilagay. Basta yung thickness na susundin mo is that sa mga wall, 12 mm. So
So, pwedeng 12mm na gypsum board, pwede ding 12mm na marine plywood, or 12mm na fiber cement board. So, pwede ding kapalan mo pag gawin mong 16mm. So, depende na yan sa'yo. Pero, sa residential, tapos mga additional room partition, ganun, pwede na yung 12mm na thickness ng mga fiber cement, gypsum, or yung marine plywood. Masingit ko lang, no, yung bahay nga namin na ginawa last 2019, ginamitan namin ng metal studs, and then ang ginamit lang namin dun na thickness ng wall is nasa 3.5mm. So, okay naman, until now, natitirhan pa rin at okay pa rin yung bahay. Sa ilang years na, from 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, 25, so 6 years na. So, okay pa rin naman. So, hindi ganun kalaki yung ginastos nun. So, kung matagal na kayong nakasubaybay sa mga video ko, na-discuss ko yung about doon, which is hindi ako gumastos ng malaki masyado. So, yung tipong matipid lang talaga na pagkagawa. Kasi ang ginamit lang talaga is metal studs and then fiber cement board, or kilala sa tawag na Hardiflex. Ang kagandahan din sa metal studs framing is termite proof. Hindi siya katulad sa kahoy na inaanay. At the same time, fire resistant. So, matagal bago siya masunog. So, meron pang duration. Hindi agad-agad nasusunog. Katulad sa kahoy na mas mabilis siya kumpara sa metal studs. So, yung metal studs din is lighter talaga siya sa kahoy kasi medyo mas manipis siya compare sa kahoy. Ganon. At the same time, yung cut niya, yung shape niya, yung thickness niya is uniform talaga kumpara sa kahoy. Kasi yung sa kahoy may time na nagkakaiba eh. Pero sa metal studs, kung ano yung in-order mo, kung na-check mo naman yung thickness tsaka length niya, consistent talaga siya sa kanyang mga sizes. So kung nagbabala ka na mag-add ng additional room or additional na office sa iyong bahay or room mo para kung saan ka mag-vlog or saan ka magbabasa, perfect talaga ang gumamit ng metal studs framing kasi mabilis lang. So mamili ka na lang kung gusto mo plywood, marine plywood, gusto mo gypsum board, or gusto mo fiber cement board. So mamili ka na lang kung anong gusto mong ilagay as wall or gagamitin na wall. Pero yung mga na-mention ko, mga perfect combo talaga yun na saglit lang at mabilis gawin. So meron na akong na-discuss na metal studs framing. Actually, nakadalawang video na ako dito. So nag-add ulit ako ngayon. So pwede nyong panoorin para sa mga detalye ng mga distances, or kung gusto nyong mapanood yung ginawa namin dati before, na shinare ko din dito sa YouTube. So yun lang muna for today, and I hope na may natutunan ka sa video. At saka kung may maidadagdag ka na advantages ng isang metal studs framing with combo na ng marine plywood at saka gypsum or fiber cement board, i-comment mo na lang sa comment section. So thank you again for watching, and see you again sa aking susunod na video. Bye!